Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik pali mga kababayan at ito, breaking news. May masama pong balita na nangyari dito kay VP Sara Duterte. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Sa mga palagi po nandiyan dyan, maraming salamat sa inyong suporta. At syempre, 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay, nako, eto mga kababayan, no, may masama pong balita dito kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Okay, so ito po yung masamang balita na yan dito kay VP Sara Duterte dahil meron pong bagong impeachment complaint laban dito kay VP Sara Duterte at yan po ay pinaghahandaan na, mga kababayan. No, grabe. Sangkaterba na po yung impeachment complaint dito kay VP Sara Duterte. No, sa tingin ko, no, ito ay pagpapakita lamang, mga kababayan, na talagang naghahanap sila, no, ang taong bayan, naghahanap ng accountability dito kay VP Sara Duterte. Mga kababayan, gusto nila mapanagot, no, ito nga si Sara Duterte doon sa mga binabato sa kanya. No, kasi nakikita natin, wala naman siya halos nasagot, mga kababayan eh. No, doon sa mga pinaparatang sa kanya. Diba? Wala sila nasagot eh. No? Tapos yung impeachment niya na isa, naluto na sa Senado. At ito, no, December na, mga kababayan. Mukhang may magpo-full swing po. No, tandaan niyo may magpo-full swing po yan hanggang January, no, ng paraan para mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Abangan natin yan, no? May magpo-full swing po dyan, mga kababayan. Kasi, ito pong impeachment kay Sara Duterte, mga kababayan, ay malapit-lapit na pong mabuhay, no, sa February. At mukhang hindi magpo-proceed itong impeachment na to kasi nga, yun din yung puntos nila eh, di ba? Na kapag may nag-file ng impeachment, hindi po pwedeng may mag-file uli ng impeachment. No? Sana wag nilang isabay. So, ito po yung balita na yan, mga kababayan. Plano para sa bagong ihahaing impeachment complaint versus VP Sara. Pinag-aaralan ng bagong alyansang makabayan o bayan ang muling paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kapag natapos na ang 1-year ban sa February 5, 2026. Pero ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, nakadepende ang kanilang plano sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa kanilang apela matapos ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Duterte. Most likely magpa-file po tayo ng impeachment ulit kasi bitin yun nangyari, hindi natuloy sa trial. Di ba? Nakita natin yun. No? Kung paano pong napigilan itong impeachment kay Sara Duterte. Mga kababayan. No, maraming dinagdag na conditions ang Supreme Court. And so, mas mahirap na mag-file ng impeachment. Of course, the intention is there, pero yung strategy at tactics, pinag-uusapan pa ng ating complainants at lawyers, mga kababayan. So, may panibagong impeachment. At ito nga yung kinatatakutan natin, no, pero handa naman pala sila, no, doon sa 1-year ban, no, ng impeachment, mga kababayan. Okay, so ito po yung balita. Panoorin natin. Naghahanda ang grupong bayan para sa muling paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gagamitin daw nilang basihan ulit ang betrayal of public trust at pang-aabuso sa kapangyarihan kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, pag-aaralan nila ang naging desisyon ng Korte Suprema nang ibasuhan nila ang impeachment complaint. Nauna na rin sinabi ng Akbayan Party List na bukas sila sa paghahain ng reklamo laban sa Vice Presidente. Sinusubukan pa po namin makuha ang reaksyon ni Vice President Duterte kaugnay nito. Sa Pebrero matatapos ang 1-year ban sa paghahain ng impeachment complaint. Okay, so yan, mga kababayan, no? At ito pa, yung karagdagang balita po dyan.
Panibagong impeachment complaint ang pinaghahandaan po ng grupong Bagong Alyansang Makabayan laban kay Vice President Sara Duterte. Mapapasuna po kasi yung 1-year ban sa paghahain ng reklamo sa Pebrero. Pero kinoconsider po ng grupo ang naunang hatol ng Korte Suprema nang ipatigil ang impeachment proceedings at pagdeklara rito bilang unconstitutional. Sakali pong hindi pagbigyan ng kanilang apela, saka po sila maghahain ng panibagong reklamo para daw manatiling buhay ang impeachment. Samantala, year-end. Talagang ayaw nilang patayin yung impeachment, mga babayan, no? Talagang gusto nilang mapatalsik at mapanagot etong si Sara Duterte, no? Pagdating po diyan sa confidential funds na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin po nila nasasagot. No? Hindi pa rin nila nasasagot. Yun ang problema dito sa mga to, mga babayan, no? Ini-insist nila na nasagot na. Ini-insist ng mga DDS na nasagot na yan. At okay na sila. Kontento na sila doon, mga babayan. No? Wala nang ano yan. Wala nang issue yan. Okay na, nasagot na yan. Pero pag yung Pangulong Bongbong Marcos natin sumagot, hindi sila kontento ron. No? Pag sinabi ng Pangulo natin na eto yan, no, naipaliwanag na yan. Hindi po pwede. Kailangan meron kang ilabas na ebidensya. Pag nilabasan mo na ebidensya, susunod na itatanong nila, fake news yan. Ano yan? Planted yan. Ginawa lang yan. No? Peke yan. Kaya nga sinasabi natin, mahirap makipagtalo sa mga DDS, mga babayan. No? Kasi kahit anong gawin mong explanation dyan sa mga DDS na yan, hindi sila nakakaintindi. No? Kasi ang iniintindi lang nila at gusto lang nila marinig, yung gusto nilang marinig. No? Di ba? Pagka hindi po yan ang gusto nilang marinig, mga babayan, at hindi yan yung ini-expect nilang outcome, mga babayan, asahan ninyo. No? Walang katapusan po ang inyong debate. Ano ini-expect natin sa mga DDS? Wala. Di ba? Kasi nga, maliliit utak ng mga yan Report po doon sa year-end report ng Vice Presidente. Ibida niya ang unqualified opinion na nakuha ng Office of the Vice President mula sa Commission on Audit at patuloy pa rin daw na lalabanan kontra korupsyon ang kanyang kontra korupsyon ang kanyang opisina. Narito po ang kanyang sinabi. Nako. Laban kontra korupsyon pero tinatarget ninyo yung administrasyon. No? Laban kontra korupsyon, mga babayan. No, pero sila mismo hindi nila ma-explain yung confidential funds. Paki-explain muna, no, bago kami maniwala na kayo ay nananawagan ng kontra korupsyon. Patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal. Talaga lang iilan so ibig sabihin ilan lang talaga yung target nila. No? Iilan? Hindi ba dapat lahat ng korap sa gobyerno? Iba kasi yung mga babayan Pag sinabi nyong iilan, ilang piraso lang yan. No? Kung sa 100, mga babayan na nasa gobyerno, sabihin natin, pag sinabi mong iilan, no, may pinpoint na yan. Let's say, iilan lang yan. No? 5 lang yan. No? 10 lang yan. Diba? Ganun yung iilan. Pero kung pag sinabi mong lalabanan natin ang korupsyon, kagaya na sinabi ng Pangulo, lahat, no? Walang pipiliin. Lahat ng involved, lahat iimbestigahan, lahat ipapakulong. No? Pero hindi po pwede yung iilan. Bakit? May target sila No? Sino ba target nila patalsikin? Sino yung target nilang idawit sa korupsyon? Yung Pangulong Bongbong Marcos. Matagal ko na sinasabi sa inyo yan, no? Simula pa lang na lumabas etong si Gutesa. Dire-diretso yan hanggang kay Pangulong Bongbong Marcos. Dire-diretso yan. Hindi titigil yan, mga babayan, hanggat hindi natatarget yung Pangulong Bongbong Marcos. Ganun yan. Ng ating pamahalaan. Patuloy namin korupsyon ng ating pamahalaan na ipapakita sa inyo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon
at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Walang kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan kung merong mga taong pinipigilan ang mga hakbang ng ating Pangulo para umunlad at umasenso ang ating bansa. Ganun lang kasimple yun. Kung susuportahan ninyo yung Pangulo natin sa bawat gagawin niya, well, napakasimple lang. Dire-diretso, smooth ang usad ng ating gobyerno. Pero kung may mga taong nag-i-interrupt, may mga taong nangangarap na pabagsakin ang ating gobyerno, may mga taong nagpaplanong pababain ang ating Pangulo, hindi tayo matatapos sa kaguluhan na sinasabi nila. Hindi mauubos ang kaguluhan. Bakit? May mga tao na ang isip ay manggulo. May mga sariling interest. Diba? Sa tingin ninyo, bakit gusto nilang iupo si BP Sara? Aber, sige nga. Diba? Kasi, yung mga taong nasa likod niyan, may mga pansariling interest sila, mga kababayan. Lalo na yung mga talo ng DDS Senator. Kasi, pag naiupo nila si BP Sara, mga kababayan, at nagkaroon ng eleksyon, may pag-asa silang manalo. Diba? Ganun kasimple yun. May pag-asa silang lumusot sa mga susunod na eleksyon. Diba? Kaya nga gigil na gigil sila Gigil na gigil silang patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos para maiupo na nila si BP Sara at makuha na nila kung ano yung kanilang pansariling interes. Habang ang Pangulo natin, ang gobyerno natin ay seryoso sa paglaban sa korupsyon, sa paghanap ng katotohanan, habang nagtatrabaho ang Pangulo natin sa pagtulong sa ating mga kababayan sa mga nasalanta ng kalamidad, anong ginagawa nila? Wala silang tigil sa pagpaplano. Wala silang tigil sa pag-iisip ng paraan paano pabagsakin yung ating gobyerno. Paano sisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano idadawit sa korupsyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang patuloy nilang ginagawa. Hindi sila tumitigil dyan, mga babayan. Non-stop yan hanggat hindi bumabagpa. Hanggat hindi nila napapabagsak yung Pangulo natin. Hanggat hindi nila napapabagsak itong gobyerno na to. At maiupo nila yung gusto nilang iupo dyan sa Malacanang. Ano sa palagay ninyo, mga babayan? I-comment na lang po sa ibaba yung mga opinion ninyo at ating yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs. It's sa Mobs TV. And please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. Peace and out.